Hallelujah! Hallelujah. Praise the Lord. Ang sarap po mag-worship, no? Praise the Lord. Ramdam mo talaga yung touch ng Panginoon sa puso mo. Thank you, worship team, for leading us into a very nice praise and worship. We are so blessed. Alam niyo po, tama yung sabi ni Brother Joel. If you want to be blessed, it is intentional. You need to intentionally give your heart into worship. Huwag mo munang isipin yung mga katabi mo, huwag mo munang isipin yung kung sino man ang nasa paligid mo, kung nasaan ka man. Ang isipin mo, you are here and focus your mind, your thoughts, your heart to the Lord. And surely, mga kapatid, surely, you will feel the touch of His hand. Iba kasi yung pumunta ka dito, may mga ganyang Kristiyano, nagpupunta sa church, they wanted to be blessed. And then paglabas nila, hindi pa sila nabibless. Why? Hindi nila binuksan yung puso nila. It is intentional. Sabi ng Panginoon, ask and it shall be given. So meron tayong gagawin para mangyari at yung plano ng Panginoon. So, I know and I believe na ang ating mga puso ay bukas na and naplow na. Ano yung Tagalog na plow? Naararo na kanina dun sa ating praise and worship. So, it's ready to plant a seed. And that seed is the Word of God. Amen. So shall we bow down our heads in prayer? Father God in heaven, we come before you with a grateful heart. Thank you for once again, O God, you gave us this time to hear and listen to your word. Right now, we surrender our heart to you. It is open, O God. We welcome you to come into our heart. We just pray, Lord, that help our mind to focus and help our ears and all the senses to hear you clearly. Maging maliwanag po nawa ang inyong mensahe sa amin sa oras na ito. And we invite the Holy Spirit to grant us wisdom, knowledge, and understanding, and the humbleness of heart for us to be able to receive fully your message for us today. And we pray, Lord, that only your name be lifted up, and only your name be glorified. Let your words alone be heard in the midst of us. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Alam niyo po, nung ginagawa ko itong message, sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. For the whole week, I was trying to reach kung ano ba talaga yung mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon today. And until this morning, ito talaga yung binibigay niya. Kahit na itry kong i-divert, makinig ng iba't ibang mga words, preaching, sermons, pero ito talaga yung binibigay niya. So, pagsalu-saluhan po natin. Amen. Now, the title is Growing Beyond the Surface. So, what does this mean? Tapos na yung ating Holy Week, and we are so blessed. We have felt the touch of the Holy Spirit. And yung series ng Going Deeper with God, alam na natin kung paano tayo maging close. Hindi lang basta kilala natin ang Diyos, kundi kailangan deeply nakilala natin ang Diyos.
And tapos na rin yung ating anniversary last week. It was a victorious one. So, we need to continue. For a decade, sinamahan tayo ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo lahat ay nagpapatuloy sa kanyang gawain. So now, ano naman ang dapat nating susunod na gagawin? Excited? Amen. Amen. So, growing beyond the surface. We are going to talk about spiritual growth. Spiritual growth is one of the most misunderstood parts of the Christian life. Do you believe? Many people think that because they go to church, they pray sometimes, or some people know Bible verses, kabisado nila ang Bible, they are growing spiritually. Many people, many Christian people think about that when they go to church, that makes them matured enough. But spiritual growth is not about position, it's not about knowledge or activity or even how long you've been a Christian. A person can be 10 years going in and out of the church, but still remain spiritually immature. Can somebody say amen? So that means yung pag-amen nyo, you agree? Amen. So, it's true mga kapatid. It's sad to say, there's a lot, hindi ko masasabing isa lang, marami talaga. Maraming Kristiyano, ang ipinanganak ng Kristiyano, lumaki sa church, but then still remain spiritually immature. Kaya nga may tinatawag na may nauuna at may nahuhuli. Kasi sometimes kung sino pa yung unang kailan lang tumanggap sa ating Panginoong Jesus, sila talaga yung makikita mong ang bilis ng growth nila spiritually. Rather than those people na ang tagal na sa church pero immature pa rin spiritually. So, what is spiritual growth? Actually, ano ba ibig sabihin ng spiritual growth? How can we measure spiritual growth? Spiritual growth is becoming more like Christ in character, thinking, and living. It is an inner transformation that shows outwardly. Naintindihan niyo po ba to? Sa 2 Corinthians 3:18, sabi dito, "And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image, with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit." Yung pong mga kapatid natin sa likod, paki-timingan niyo po ako kasi medyo mahaba ito. Pwede ko itong i-cut mamaya, and then next week natin ituloy. Kasi pag pinag-usapan ng spiritual growth, masyado siyang broad. Pero, ang heart ko talaga is maunawaan natin. Ano ba ang spiritual growth? I think the reason why people doesn't grow is because they don't understand what is spiritual growth and how important it is to a Christian to grow. It doesn't mean that you are born again. You are already matured Christian. Kailangan talaga na may paglago. Kaya, di baling himay-himayin natin para maunawaan natin bakit kailangang may paglago at kailangang lumago tayo spiritually. Okay, so mag-start tayo. What is spiritual growth? Maraming tao ang nagsasabi, nagpupunta sila sa church
tumutugtog, nagpipreach. Workers sila sa loob ng church. And they claim that they are spiritually matured. Ngayon malalaman natin, sino ba talaga ang tinatawag na matured spiritually? Hindi po sa tagal ng pagpunta natin sa church sinusukat ang maturity of being a Christian. Anong sabi dito? Spiritual growth is becoming more like Christ in character, thinking, and living. So, ang pamantayan ng ating spiritual growth ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi makikita, hindi masusukat ang inyong spiritual growth only by coming to church regularly, only by playing the instrument, singing, leading, preaching. It's not the knowledge. It's not the talent. It is the character of Christ transformed and seen in your life. Yun po ang sukatan ng spiritual growth. It is an inner transformation. Kaya sabi sa 2 Corinthians 3:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory. So, unveiled faces. Ano ibig sabihin ng unveiled faces? Unveiled, ibig sabihin wala nang tinanggal na yung veil. Okay. Anong ibig sabihin nito dito sa kasulatan na to? Sino nakakaalala ng tabernacle? Who remember tabernacle? So, ano ang meron sa tabernacle? Natandaan yung hinihila na namatay na priest. The veil. Yes. Yung veil na yun yung nagse-separate doon sa labas ng tabernacle at sa loob ng tabernacle. So, bakit may veil? Bakit may veil? Ano yun? Separation. Separation ng Holy of Holies at saka yung normal lang na pag-aalay ng mga sacrifices. Di ba? So, yung law of Moses, nung time na yon, yung tabernacle, hindi ka basta-basta makakapasok sa loob ng tabernacle. Only clean high priest. Alam nyo na yan. Kasi, pag may bahid kang kasalanan at pumasok ka sa loob ng Holy of Holies, ano mangyayari? Patay. Yan ang natandaan nyo eh. Pero, nung namatay si Jesus Christ, siya yung living sacrifice. Siya yung the Lamb of God. Siya yung sacrifice. Ano nangyari dun sa veil na yon? It was torn. Napunit na. Kaya yung separation natin sa Holy of Holies at saka dun sa normal na sacrifice, nawala na po yun. Kaya di ba, pag nag-pray tayo, ang bilis nating makahingi ng tawad at ang bilis nating mapatawad through the work of Jesus Christ. So that is the meaning here, unveiled faces. So kanina ito nakapokus, unveiled faces because of Jesus Christ. Kung baga, dating marumi yung mga mukha natin, itong buhay natin, pero dahil sa dugo ni Jesus Christ, luminis ang mukha natin. Nawala na yung separation between God and us. Kaya, unveiled faces. This indicate direct access to God through faith in Christ.
removing the barrier of sin and the old covenant. Now, dun sa verse, meron sinasabing beholding. So, as believers of Christ, we have to reflect Jesus Christ's nature. Kailangang makita po sa buhay natin ang karakter ng ating Panginoong Jesus. Do you know the reason why we read Bible? Para matuto tayo. Bakit natin inunang pag-aralan ang John sa ating Bible study? Para makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Si John, sinulat niya kung sino si Jesus Christ when He was here on earth. Kaya yung mga gustong makakilala kay Jesus Christ, pag-aralan niyong mabuti ang John. Pero ngayon, sa Bible study, nasa Matthew na tayo. Pero I think, yung mga kabataan natin, sisimulan namin ang journaling sa John. Kaya kung gusto nyong mag-join to know more about Jesus, we will start it soon. So, kailangan nating makilala si Jesus Christ para alam natin kung sino yung gagayahin natin. As simple as that, di ba? Paano mo malalaman, paano mo ibibihis ang character ni Jesus Christ when you don't know Him? Kung hindi mo siya kilala at hindi mo siya nauunawaan, then we must be just pretending. Kailangan meron kang matibay na pinaniniwalaan na ito ang character ni Jesus Christ para mag-reflect sa buhay ko, sa buhay natin. And sabi nga, we will be transformed from glory to glory. Hindi naman magic. As we seek God, as we try to know Him better, deeper, doon tayo unti-unting natatransform. Kaya mga kapatid, napakahalaga talaga ang Bible na binabasa. Kasi yan laang ang ating basihan. Hindi yung encyclopedia. Hindi yung kung ano-anong mga libro. Ang magiging basihan mo para makilala mo si Jesus Christ. It's only in the Bible. So, sabi nga, spiritual growth is becoming more like Christ in character. So, para malaman mong ikaw ay nag-grow spiritually, kailangan kilala mo si Jesus Christ kasi kailangan makita sa buhay mo yung character niya. Yung character niya, the way He think and the way He live. Okay, spiritual growth is not just knowing about God, but knowing God personally. Kaya nga tayo magbabasa, kaya nga natin kikilalanin si Jesus Christ kasi kailangan personal relationship ang meron tayo sa ating Panginoong Jesus. Hindi yung basta, yes, I know Jesus, I know what He did, pero wala kang personal na relationship sa Kanya. Napakahalaga ng personal relationship. Yaan ang magliligtas sa atin sa mundong ito, yung personal relationship niya, personal relationship natin sa Panginoon. Okay, so spiritual growth is not just knowing about God, but knowing God personally. Next, spiritual growth is not just doing ministry, but being changed by God. Ano pong ibig sabihin nito? Naunawaan nyo ba? Not just doing ministry, but being changed by God. Okay. Many Christians are active. Makikita mo, active. Nasa lahat ng mga Bible study, nandyan sa lahat ng gawain ng Panginoon. Active. Pag sinabi active, palaging nandyan sa gawain. But not necessarily transformed. Hindi lahat ng mga nagli-lead sa harapan ay fully transformed.
Sometimes, we serve in church, we lead a ministry, we sing, we preach, we organize. But inside our heart, there is a struggle. Hindi pa rin nakikita sa buhay mo yung liwanag ng ating Panginoong Jesus. Andun pa rin yung nagwo-worry ka. Sometimes, pagkasama mo na yung mga kaibigan mo, nagmumura ka. Ang bilis mong mahawahan. Imbis na ikaw yung makahawa. A transformed Christian, a matured Christian, is the one who influences the world. It's not the world influence you. Paano ka sasabihing matured kung hindi ka matatag? Marami pong ganyan sa loob ng church. Busy-busy sa gawain, pero inside, they are still struggling. Hindi pa pala sila matatawag na matured Christian. Unless makita yung liwanag sa buhay mo. Liwanag ng ating Panginoong Jesus. Sometimes, ito, maganda yung tanong ni Brother Cesar nung Bible study. May mga nagli-lead sa harapan, pero hindi pa pala marunong magpatawad. Meron palang mga kagalit. Patay. Diba? Merong mga blockage yung puso, kaya yung flow ng blessing nahihinder. Hindi lumalago. So, paano mo na naman sasabihin spiritually matured kung yung flow hindi dumadaloy? Kailangan, wala na yung blockage. Magpatawad. O sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, magpatawad kayo. Ayan. Matuto po tayong magpatawad. Pride, unforgiveness, jealousy, ayan. Anger, lack of love. Yan yung mga nagiging hindrance para tayo ay lumago. Kasi yung mga yan, ang bigat niyan eh. Baggage yan. Paano ka tatangkad kung ang bigat-bigat ng bitbit mo? Paano ka aakyat sa hagdan? Eto na lang. Kung yung ang luggage mo, ay hindi mo mabuhat-buhat. How can you step up in a ladder? Tanggalin nyo yan. At nakikita nyo, napakagaang umakyat sa ladder. Yung mga anak natin na gusto nating tumangkad, di ba? As much as possible, ayaw yung pinagbubuhat ng mabibigat. Ganyan ako nung bata ako. Kasi gusto ng nanay kong tumangkad ako. So, ganun din po. Tanggalin natin yung mga bagay na humahatak sa atin pababa. Tanggalin natin sa buhay natin yung mga bagay na instead na nandun na tayo sa mataas na steps ng ladder, hindi ka pa rin makaakyat-akyat, nasa baba ka pa rin because of those baggage. Ano yung mga yon? Unforgiveness, pride, jealousy. May nakita lang sa Facebook na nag-celebrate, buti pa siya. Buti pa siya. Come on, kapatid. You are also blessed. Be happy na yung kapatid mo ay pinagpapala din. Lahat tayo pinagpapala ng Panginoon, and be happy. Be happy. Anger. Bagyang kibot lang ng asawa. Lalalala. Bla 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 bla. Mahalin niyo po ang inyong mga asawa.
Mahalin nyo ang inyong mga asawa. Pag sinabing mahalin, habaan nyo ang inyong pasensya. Walang perpektong tao. Sabi nga, love your enemy. How can you love your enemy? Kung mismong katabi mo sa higaan, araw, sa gabi, hindi mo maipakita yung pagmamahal mo. Diba? Talikuran pa kayo. So how are you going to love your enemy? Mismong kasama mo sa bahay, hindi mo maipakita yung pagmamahal. Pag natutulog, talikuran. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, if you want to be called spiritually matured, mag-umapaw ang pagmamahal sa inyong puso. Amen? That is Jesus. That is Jesus' heart. Nag-uumapaw ang pagmamahal sa puso ni Jesus. Kaya nga niya tayo sinave. Diba? So, pag nagagalit na kayo, sabihin niyo sa puso niyo, kailangan maging puso ako kagaya ni Jesus Christ. And ask the Holy Spirit. Mahirap kasi. Totoo lang, in reality, ang hirap lalo na pagka talagang annoyed ka, mahirap. Pero alam nyo, speak to the Holy Spirit. The Holy Spirit will help you. The Holy Spirit will calm you down, and wisdom ang ibibigay sa inyo until yung pasensya nyo, mararamdaman nyo humahaba. Until yung love na ang lumalabas sa salita nyo, sa gawa nyo, sa kilos nyo. Amen? Amen. So, not just doing ministry, but being changed by God. You can do powerful things for God, but still lack a relationship with God. Ano nangyayari? Knowledge lang pala ang meron. Kaya yung iba, bakit natin nasasabing nagsho-show off sa harapan? Ramdam nyo yun, di ba? Kung nagsho-show off lang. Kasi yun, knowledge lang. Yun yung mga hindi pa sila talaga spiritually matured kasi kulang sila ng deep relationship sa ating Panginoong Jesus. And bakit yung iba, tatayo pa lang, hindi pa halos nakakalahati ng kanta, ramdam mo na yung presensya ng Panginoon. Kasi yung taong yon deeply rooted and deeply may relasyon sa Panginoon. Ganito lang yan. Okay, paano ko ba ito i-example sa inyo? Yung pabango. Pag ang pabango mo, mabango. Yung mga katabi mo, maaamoy yung pabango. Diba? Pero kung ang pabango, wala kang pabango, tapos pawis na pawis ka na, hindi ka man lang naglagay ng deodorant, ang baho mo, ang maaamoy sa'yo yung mabaho. Ganun din po sa pagsiserve natin sa Panginoon. Kung ikaw ay close and deeply related, may relationship ka sa Panginoon, makikita at makikita ng tao yan. Hindi mo na kailangan sabihin dun sa katabi mo. Hindi mo na kailangan ipangalandakan na ang Panginoon nasa puso ko, ang Panginoon nasa buhay ko. Ang tao mismo ang magsasabi sa'yo na ikaw ay mabait, mapagmahal, mapagpasensya. And even your co-workers, meron na ba nagsabi sa inyong there is something in you nakakaiba kaysa sa mga katrabaho mo? Di ba ganyan tayo mga Kristiyano? May nakikita sila. So parang yung pabango, kahit hindi mo sabihin sa kanila na mabango ka, alam nilang mabango ka kasi naamoy na nila. Di ba? So makikita at makikita ng tao. Maaamoy at maaamoy ng tao yung kung ano ang meron ka. Amen?
Amen. So that is how powerful the character of God. Hindi mo na kailangan ipagsigawan na siya ang Diyos mo. Kasi makikita agad, the way you speak, the way you act, the way you move, kitang-kita ang character ni Jesus sa buhay mo. So, ito pa. Not just doing ministry, but being changed by God. Sa mga workers po ng ating Panginoon, ganito lang din yan. Isang illustration. Sa isang baso, kung ang tubig mo na ilalagay sa baso ay maputik, anong makikita dun sa baso, sa clear glass? Cloudy. Yun ang makikita dun sa baso. Pero kung ang tubig mo na ilalagay sa isang baso ay malinaw, malinis, anong makikita sa baso? Clear water. At ang mga tao, pag binigyan mo ng tubig, they are willing to take it. Hindi ka mahihirapan na painumin sila. So, anong sense dun sa sinabi ko na yon? What inside you could be clean or unclean. At kahit sabihin nyo, kahit itago nyo pa yung mga secret sin, lalabas at lalabas. Kasi yun yung makikita. Kaya, sinasabi, linisin natin yung mga tubig. And who is the living water? Jesus is the living water. Sa Kanya lang tayo pwedeng kumuha ng pure, malinis na living water. Amen? Kung tubig lang natin, sariling tubig natin, baka maburak yan. Pero sa Kanya lamang tayo makakakuha ng pure, clean, living water. Amen. Okay. Pangalawa. Sumunod pala dun. Yung susunod dun sa spiritual growth is not just doing ministry but being changed by God. The next one is not emotional hype but consistent transformation. Okay. Sometimes pagka yung hype, ano ba yung Tagalog ng hype? Yung parang on high ka, on top ka. Alam mo yun? Yung feeling mo, talagang blessed na blessed ka. Yung ganun. Talagang energetic ka sa pagsiserve sa Panginoon. Mga kapatid, it doesn't mean you are spiritually matured. Sometimes emotion lang yun. Ang sinasabing truly spiritual growth or talagang may paglago sa buhay ay yung consistent yung transformation. Hindi ngayon lang nakita yung pagbabago. Ang pagbabago, tuloy-tuloy. Hindi yung ngayon, bukas, iba ng tao. Paglabas ng simbahan, iba na yung lumalabas sa bibig. Alam mo, maraming ganyan. Dito sa loob ng simbahan, praise, grabe, ang galing. Galing paglabas ng simbahan, lalo na yung mga driver, kung minsan, nagda-drive, kinat! Tay, kung ano na yung mga sinabi. Mga kapatid, yan yung mga simpleng bagay na sometimes nakakalimutan natin. Pero sabi nga, we have to be transformed from glory to glory. Kaya pag ni-remind na kayo ng Panginoon, tandaan nyo. Tandaan natin. Actually, yung asawa ko dati, grabe yan eh. Talaga namumula pa yan sa galit pagka yung sa pagdadrive.
Kung sasabihin, kalmado! Kalmado! Sabi ko sa kanya, sinong apektado? Ikaw, galit na galit, nagngingit-ngit ka sa galit. Yung isa na nag-drive na, andun na, ang layo na, wala siyang okay siya. Pakiramdam niya, okay siya. Ikaw, ngit-ngit, nangit-ngit ka sa galit. Tapos yung mga words mo, kung ano-ano ng mga words ang lumabas sa bibig mo, sino nagkasala? Ikaw. Hindi yung driver na nag-cut or whatever. Yan. Isang lang yan, basic na example, na kuminsan hindi tayo aware. Pero sabi ng Panginoon, pinapaging aware niya tayo. Kaya nga, kailangan mabago tayo unti-unti. Okay, so not emotionally hyped, but consistent transformation. Alright, next. God cares more about your character than your activity. Meron pa pala doon na nilagay sa, yan? Spiritual definition. Okay, the simple definition daw ng spiritual growth is Christ being formed in you. So, naintindihan niyo na po yan. Pag sinabing spiritually matured, hindi lang yung mga marunong ng mag-preach, hindi lang yung magaling ng magsalita dito sa harapan, hindi lang yung mga Kristiyano na ang tagal-tagal na nilang pumapasok sa loob ng simbahan at nagsiserve sa loob ng simbahan. Hindi po ganun ang tinatawag na spiritually matured Christian. Ang tinatawag na spiritually matured Christian is makikita mo sa buhay nila ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Magre-reflect sa words na lumalabas sa bibig, sa kilos, sa mga basic things ng buhay. Makikita ang karakter ng ating Panginoong Hesus. That means you are really, really close sa Kanya. Amen. So Galatians 4:19, my dear children, for whom I am again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you. And this is what Apostle Paul expressed in deep anguish. Dahil nung times na yung mga Galatians, masyado silang legalistic. Masyado silang they abide in the law of Moses. Ganyan din naman ang nangyari dun sa mga Pharisees, di ba? They thought they are already matured. They thought they know everything. Pero hindi nila kinilala ang ating Panginoong Hesus. And that's why they have gone astray. So mga kapatid, hindi po tayo ganun. For us, kailangang kilalang-kilala natin ang ating Panginoong Hesus para maibihis natin yung kanyang character. Spiritual transformation until Christ is formed in you means that true spiritual maturity is characterized by the nature and character of Jesus becoming dominant in a believer. So by nature and by character of Jesus Christ, makita sa buhay natin. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, continuous transformation. Okay, parang yung seed. Yung picture ng tree. Yan. Okay. Pag nagbasa tayo ng Bible, or itong ganitong ginagawa nating pag-aaral, it is like a seed na itinanim sa lupa. Nakita nyo, hindi naman siya kaagad malaking puno. Merong process. Ganyan din ang spiritual maturity. Hindi agad-agad. Merong proseso. At ang nakakatuwa, sa tree, kahit i-plant mo yan dito sa city, kahit i-plant mo yan sa bundok, kahit saan mo i-plant yan, the same process. Amen? Mag-start yan sa maliit hanggang sa lumaki ng lumaki. At ang nakakatuwa, isa pa, notice this.
dito sa city, kahit gaano kagulo ang paligid, lalaki at lalaki ang tree. Hanggat may nourishment, hanggat may tubig, hanggat may ulan. Pero kung wala na yung nourishment, hindi yan. O, sino yung mga nagtatanim dito? Ano mangyayari sa buto, sa seed? Kakainin ng ibon. O, tapos, pag hindi, kung nandun na, tinanim mo na, nilagay mo na sa ilalim ng lupa. Pag hindi mo winater yan, wala. Mabubulok, masisira. Mga kapatid, huwag niyong pabayaan na ang salita ng Panginoon na narinig niyo ngayon ay mabulok lang. Huwag niyong pabayaan na sa mga Bible study na pag-aaral natin, yung mga gems na nahuhukay natin, mabulok lang. Ang kailangan, constant nourishment. Ano ba ang nourishment? Patuloy tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Kung kaya nyo na umattend ng Bible study, hindi yung attend ngayon, next week wala. Yung ano tawag dito? Pasulpot-sulpot. Kung may time, hindi ko naman sinasabing wag na kayong pumasok. Of course, meron tayong mga pangangailangan physically. Meron tayong mga trabaho. Pero kung may time kayo, mga kapatid, mahalaga yung tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon together. Iba rin yung personal. Kasi pag together, yung input ko, yung input ni Kuya Raymond, ni Ate Dina, ni Cesar, ni Kuya Badjo, ni Chris, kung sino man yun nandoon, mahalaga po yun. Kasi pag nangusap ang Panginoon, ang Holy Spirit, iba-iba, individual yan. Kaya kung ano yung pangungusap sa Kanya, iba din sa akin. Pero pag pinag-share-sharean natin yan, isang malaking pagpapala yan. Amen? Kumbaga sa fertilizer, magandang fertilizer yan para sa mga seeds. So, yung tree, kahit gaano kagulo yan, basta nourished siya, well-nourished, hindi yan mamamatay. At mangyayari pa dyan, pag well-nourished ang tree, ang seeds, lalaki yan, lalaki, at magbubunga. Sa buhay natin bilang Kristiyano, we are expected to grow and we are expected na magbunga. Magkailangan may bunga tayo. Yan ang ano natin. Kasi hindi tayo pwedeng maging seed lang forever. Kailangan nating lumago. At sa paglago natin, hindi din tayo pwedeng hanggang dyan lang. Kailangan unti-unti tayong maging tree. Amen. So, steady, deep, and visible over time. Yan ang kailangan natin para tayo ay lumago. Amen? So, I think hanggang dito muna tayo. Next week, ipagpapatuloy natin ano pa ba ang mga dapat nating gawin para tayo ay lumago. So ngayon, nalaman natin, spiritual growth cannot just be measured by attending church. Spiritual growth cannot be measured by knowledge. And not by only talent. Not only by serving God. Kailangan na may-measure ang spiritual growth kung sa buhay natin nakikita ang character ng ating Panginoong Jesus. It is a journey, but the Holy Spirit is our helper. Kaya, magpatuloy lang tayo at palagi tayong mag-ask ng tulong sa banal na Espiritu para tayo ay matransform continuously. At magbasa tayo ng salita ng Panginoon para tayo ay ma-nourish. Yung nourishment na kailangan ng mga kaluluwa natin, ma-meet natin. Kasi pag di ka na kumain, mamamatay ka, manghihina ka, malnourished ka. Diba? So, if you want to be healthy,
magkaroon tayo ng personal devotion, read the Bible, and pray every day. Then you will grow, grow, grow. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you for your wonderful message to us, O God. Thank you for the reminder that once again, Lord, we need to have the character of Jesus, His nature in our life. Holy Spirit, empower each one of us. And help us, Lord, to focus on you, not on the things that will give us confusion or distract us. But let our heart and mind focus unto you alone, so that our growth will be continuous. Our transformation will be daily. And help us, Lord, na yung mga mabibigat naming mga baggage, Lord, may surrender namin fully sa inyo. Thank you, Father God. Thank you for the wisdom. Thank you for the knowledge and understanding. Let your word transform our life for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Amen. Thank you, Sister Lina, sa salita na ibinahagi mo. Yes, truly, we need to grow. We will not be stagnant, but we need to grow spiritually. Amen. Sa mga nakikinig po sa online, kung nais nyo po ma-experience na magkaroon ng ng paglago at pagkakilala sa ating Panginoon, first step po ay tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Tunay na kailangan natin siya dahil tayo ay isang makasalanan at kailangan natin ng manunubos. Kailangan natin ng Savior. At sa pagtanggap natin sa Panginoon, doon mai-encounter natin ang ating Panginoong Jesus at ito ay magiging daan upang tayo ay lumago o makilala natin step by step, katulad ng isang puno na siya ay isang buto lang at siya ay itinanim at unti-unti siya ay lumalaki at lumalaki at lumalaki. So ganun din po sa ating Panginoon. Pagtanggap natin sa Panginoon ay isang seeds na ipupunla natin sa ating puso't isip, sa ating sarili. At yun, kung tayo ay magpapatuloy, tayo po ay lalago katulad ng isang puno. Kaya kami po ay nagpapaanyaya sa inyo, ang ating Panginoon ay patuloy na nagpapaanyaya sa inyo na tanggapin nyo siya sa inyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At kung nais niyo pong tanggapin ang ating Panginoon, sumunod po kayo sa maikling panalangin at ariin yung ito ay sarili niyong panalangin. Guide lang po ako dito at dahil kayo po ang lalapit mismo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Manalangin po tayo sa lahat po ng nais tumanggap sa Panginoon ay sumunod lamang po sa maikling panalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo, isang makasalanan. Kaya Panginoon, nagpapakumbaba ako at hinihiling, patawarin niyo ako sa lahat ng kasalanan ko na nagawa sa isip, sa salita, at sa mga gawa. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Hugasan, Panginoon. Dalisayin ang aking puso't isip. Salamat po, O Diyos. Panginoon, ikaw po ay aking inaanyayahan. Pumasok ka sa aking puso, sa aking isipan. At tinatanggap kita sa aking buhay. Tulungan niyo po ako mamuhay na ayon sa iyong kalooban.
Tulungan niyo ako mamuhay na ikaw ay aking kasama sa araw-araw. Tulungan niyo po ako na ako ay lumago sa aking pagkakilala sa inyo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na magkaroon ng tunay na relasyon sa inyo. Panginoon, samahan niyo ako sa araw-araw. Pangunahan niyo ako sa aking mga desisyon. Kailangan kita dahil wala ako kung wala ka sa buhay ko. Panginoon, hinihiling ko sa iyo, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Gabayan niyo ako, patnubayan, proteksyonan sa kaaway. Maraming salamat, O Diyos. Muli ibinabalik ko ang kapurihan, ang iyong kalawaltian at pasasalamat sa tanging pangalan ni Hesukristo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Doxology. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures there below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. May the Lord continue to grow you in grace, strengthen your faith, and shape you into the likeness of Christ. May your life bear fruit that glorifies Him in every season. Brother and sister, go in peace and walk in God's truth today and forever.